Ang Escolta sa Binondo, Maynila ang itinuturing noong sentro ng turismo at negosyo. Pero nagbago yan sa paglipas ng panahon. Kaya ngayon, panawagan ng ilan, ibalik ang dating sigla ng Escolta. Ang mga lumang gusali na halos 90 years old na, gagamitin daw ng mga call center. Live mula sa Maynila, may report si JP Soriano. JP? Jessica, may bago nga sa lumang Escolta at ito ang pag-i-invest ng mga BPO call center companies sa mga makasaysayang gusali sa Escolta sa Binondo, Maynila. Kung may Makati at Ortigas tayo ngayon, noon, ang Escolta sa Binondo, Maynila ang itinuturing na business at shopping district sa Maynila. Ang Calvo Building halimbawa na siyang unang tahanan ng GMA Network at DZBB noong 1950s, itinuturing na isa sa pinakamatandang gusali sa Escolta. Karamihan sa mga gusaling nasa Escolta ay may disenyong kung tawagin ay Neoclassical Art Deco. Ang mga tinaguriang Escolta Boys na sina Carlos at June, saksi raw kung gaano kagarbo at kasosyal ika nga ang Escolta noong bata pa sila. Talagang maganda, mahiya ka rito magtsinelas o kaya puro mga galanteng taon pumapasal dito. Ano yung itsura ng Escolta noong bata pa kayo? Maganda, sikat. Parang Makati. Pero matapos ang World War II at paglipas ng panahon, unti-unti na ring humina ang dating sentro ng pagnenegosyo. Ang ilang gusali ibinenta na sa iba at inabandona na. Pero para sa mga miyembro ng Escolta Commercial Association, panahon na para muling ibalik ang sigla ng Escolta. Ngayon, ang ilang lumang gusali sa Escolta na halos 70 taong gulang na ang tanda, gaya ng dating First National City Bank at dating PNB Building, nakatakda ng gamiting Business Processing Outsourcing o BPO o yung mga call centers. Ito raw ang napagkasunduan ng mga may-ari ng mga gusali sa Escolta para muling buhayin ang pagnenegosyo at turismo sa lugar. Kapag yung building totally either abandoned as in the case of FSCB or practically going to be unoccupied as in the case of City Colleges of Manila, wala nang opportunity lost yon, di ba? Dahil talagang babakante din naman, no? So talagang pwedeng pasukan ng BPO. Ayon sa Manila Historical and Heritage Commission, espesyal ang papel at kahulugan ng Escolta sa ating kasaysayan. That Escolta is really such a unique street in the whole of the Philippines. Because I don't think there's any other street in the Philippines, not only in Manila, where the buildings, each of the buildings, was constructed or designed by very famous Filipino architects. No? Ayon sa MHHC, bagaman nakasaad sa batas na hindi pwedeng galawin o sirain ng isang gusali na 50 years old pataas, pasok naman daw sa tinatawag na adaptive reuse ang gagawing opisinang BPO sa mga lumang gusali sa Escolta. Ang mga may-ari ng mga building dyan, talagang gusto nilang ayusin at saka bigyan ng halaga yung kanilang mga gusali. Walang heritage mo, wala. As a matter of fact, ang isang efforts nga namin, ang isang tina-target naming effort is we wish to collect itong mga history and the events na nakaraan na naganap sa Escolta. Ayon naman sa Escolta Commercial Association, nakahanda na rin ang iba pang may-ari ng matatandang gusali sa Escolta na paupahan sa mga BPOs ang kanilang mga building. Sa isang gusali raw na magiging BPO, maaaring makapagbigay ng trabaho sa 10 hanggang 15,000. Nagumpisa na rin silang maglagay ng museum tungkol sa kasaysayan ng Escolta, tampok ang iba't ibang memorabilia noong panahon ng Batang Escolta. Ang mga gagawing pagbuhay sa tumamlay na Escolta, ikinatutuwa ng mga Escolta Boys gaya ni Carlos. Pero sana raw sa gagawing pagbabago, di masira ang lumang diwa ng lugar na kinalakhan niya. At Jessica, isa doon sa 3 heritage building dito doon sa Escolta ay inumpisahan ng i-renovate yung interior. Pero yung facade ay hindi raw gagalawin according doon sa batas dahil nga hindi pwedeng galawin yung mga heritage site o heritage building pag 50 years old pataas. Pero
bukod dyan, bukod sa mga activities na yan, meron ding Facebook account itong mga may-ari ng mga heritage building para makapaghikayat pa ng mas maraming BPO investors. Pero kasabay ng pagbangon ng eskolta sa nais nila, may mga concerns din sila, Jessica, security and traffic para sa isang lugar na may tuturing na tila napabayaan na ng medyo matagal-tagal na panahon. Maraming salamat, JP Soriano.